Naging mainit muli ang pagdinig ng Kamara sa fake news. Kabilang sa mga dumalo ang ilang influencer at si dating Vice President at veteranong broadcaster na si Noli De Castro. Naroon din ang mga kinatawa ng Meta, ang parent company ng Facebook. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. So, Sandro, gaano ba katagal bago maalis o ma-take down ng isang fake news post sa Facebook? At kaakibat niyan, malinaw na ba kung ano ang maaaring ituring na fake news? Corina, 6 to 24 hours, panahon na ayon nga sa mga kongresista ay sapat para maging viral ang isang post. May community standards at fact-checking sa Facebook ayon sa kanilang parent company na Meta. Ang community standards ang panuntunan sa Facebook na kailangang sundin ng mga user at sa bawat post doon. Ang fact-checking naman ay third party o ibang organisasyon na nangangasiwa. Yun nga lang, 6 hanggang 24 na oras bago maalis ang post na makokonsiderang misinformation. Yes, 6 hours is enough time for something to go viral. When you're operating at a scale that we are, a little bit south of 90 million users here in the Republic of the Philippines, just on Facebook, 6 hours we think is pretty good. We would love to get it down to 30 seconds. I don't know how realistic that is. Mayroon naman daw silang pre-screening sa mga post laban sa mga paglabag sa kanilang community standards gaya ng terrorism at child exploitation imagery. Yun nga lang, ang moderation pala ng kanilang social media platform ay nasa Singapore na hindi sakop ng mga batas dito sa Pilipinas. The absence of a clearly accountable and empowered Meta entity here in the Philippines is a crucial issue. And I hope the Meta people would agree with that. As we have heard, Facebook Philippines does not control the platform, nor does it handle content regulation or policy enforcement. This makes it difficult for Filipinos to seek timely and effective recourse when harm occurs online. Ito ang dahilan kung bakit pinag-iisipan na ng mga kongresista ang paglikha ng batas para i-require ang mga social media platforms ng accreditation. Naging maingat naman ang Meta sa pagsagot nang himayin ang issue ng misinformation. May I know why you are going to answer it carefully? When we come to topics like misinformation, there are different interpretations of that. And this is why we rely on third-party fact checkers to be the authoritative sources of what is true or false and to make those determinations. So that we, as a neutral platform and one that is committed to providing, again, the best we can do to balance freedom of expression and safety, are not the ones making the determination about what is true and false. Kabilang din sa mga inanyayahan sa pagdinig si dating Vice President at broadcaster Noli De Castro na nagbigay ng kanyang payo bilang isang mamamahayag at biktima rin ng fake news. At sinusuportahan ko po itong initiative ninyo na labanan ng mga fake news. Kasama ho kami dyan. Yung mga misinformation at saka disinformation. Kasama na rito po ang deepfake. Naging biktima rin ho ako niyan. Marami sa aming mga broadcaster. Bunso din po ng Gen AI at ang iba pa mga advanced technology po ngayon. Corina, bukod kinakabayan at Meta, naimbitahan din ang social media influencers at naging maanghang yung pagitan ng sagutan ni Manila Representative Benny Abante at ng social media influencer na si Elizabeth Joey Cruz. Pakinggan natin yung kanilang sagutan. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal
relationship or any Kaya nga, personal Mr. Chair, affiliation. binanggit mo, binanggit mo yung human rights. Yes, Binanggit mo Mr. yan kanina, Chair. di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insult, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. Corina, matapos naman itong pagdinig ay nag-akbayan itong dalawa at tila magkasundo naman sila. Samantala, tinalakay din ang sworn affidavit ni Pebbles Cunanan, isang social media personality kung saan itinuturo niya na si Attorney Harry Roque ang nasa likod di umano ng pagpapakalat ng polvoron video para mapabagsak ang administrasyong Marcos. Matatandang itong ang polvoron video, ang sinasabi nilang video kung saan makikitang nagkokokaine si Pangulong Bongbong Marcos. Pero mismong si Pebbles ay naniniwalang hindi si PBBM ang nasa naturang video. Corina. So anong hihintayin natin ngayon, Sandro? Narinig ko na mayroon silang hahantungan na nais nilang marating na magkaroon ng mga regulasyon o mga sarili nating batas na hindi nakasandal sa batas ng Singapore pagdating sa pagprotekta ng human rights ng mga biktima ng fake news. Ano yan? Magpapatuloy yan sa direksyong yan. Oo, Corina, ang nakikita nating direksyon at ang binabanggit na rin ng mga kongresista ay magkakaroon ng accreditation kung ikaw ay isang social media personality kagaya doon sa pagkakaroon ng KBP sa ating mga mamamahayag. Corina. So ito namang mga kinatawan ng Meta, lumalabas na parang hindi pa rin nila pupwedeng pulisin ang mga tinatawag na misinformation. Aminado naman ng Meta rin, Corina, na bagamat mayroon in place na mga panuntunan at yung mga kanilang mga inilalagay na pamamaraan para nga masala itong mga post, may mga nakakalusot at nakakalusot pa rin. Kaya't importante para sa kanila nga na tumulong na rin yung mga ahensya ng gobyerno at yun din naman yung kanilang ginagawa, nakikipag-coordinate din sila sa mga ahensya ng gobyerno. May na-contempt ba ngayong araw, Sandro, yung mga hindi nagpakita? Nako, Corina, merong mga na-contempt. Ito'y sina Alan Troy Sasot at sina Jeffrey Celis, Lauren Badoy Partosa at si Mark Anthony Lopez. Nasa ibang bansa itong sila Celis at si Badoy Partosa, kaya inatasan ni Representative Caraps Paduano ang koordinasyon ng komite sa DFA para mapaalam sa kanila yung kanilang kinakaharap na contempt orders dito sa Kamara. Pero itong si Lopez, dahil sa kanyang post na tumutuligsa sa isinagawang pagdinig noong huling pagdinig nga ng komite, kaya siya ipinakontempt at ipinaaresto at ipapakulong dito sa Kamara. Corina. Okay, maraming salamat, Sandro Ochona. Live na gulat mula sa Batasang Pambansa.